Nissan Sentra B13 mga bossing, carburetor type pero converted na ito sa GA15 EFI. Ito ang magandang upgrade mga bossing from carburetor type to EFI. May downside din po ito mga bossing kung ang nag-convert ay hindi inayos tulad ng pagwa-wiring. Tulad nito yung mga sensors lang ang may command sa ECU pero itong idle up para sa kanyang headlight at saka sa radiator fans ay wala. Kaya pag nag-on yung mga yan talagang bagsak din ang idle. So much for that, ito po talaga yung ipapakita kong issue sa inyo. Iipon po ang gasolina sa kanyang intake manifold at ang dahilan po niyan usually ay leaking fuel injector. Pero hindi naman ibig sabihin na sirang injector agad yan. Maaring O-ring lang po yan or yung kanyang injector grommet. And isa rin po yung pag hindi natin mapastart yung engine ng sasakyan natin, crank lang ng crank, syempre nagbubuga na po ng gasolina yan. Hindi niya nasusunog agad, naiipon po dyan. And eventually pag sobrang dami na yung gasolina dyan, hindi na talaga natin mapapastart ang ating sasakyan unless maayos natin yung leaking at saka maalis natin yung gasolina sa intake. Since maaring faulty fuel injectors din po ang sira niyan, share ko po sa inyo kung paano natin ititest ang mga fuel injectors na hindi na natin babaklasin. Madalas po kasi binabaklas pa nila yan para makita kung yung buga niya ay okay pa o hindi na. Bili lang po kayo ng multi-tester, yung digital po tulad nito para mas madali nyong mabasa. And iset nyo lang po sa 200 ohms. And using po itong black and red prior nitong multi-tester, i-test nyo yung resistance ng fuel injector. Wala pong polarity yan kaya pwedeng magkabaliktad yan. Diyan nyo po i-test sa kanyang dalawang terminal. So yun lang po, and then check nyo po yung kanyang resistance kung ilan. Usually po sa mga 1.3 to 1.6 engine displacement, ang kanyang reading po ng resistance ay nasa 8 to 17 ohms lang po. Pag sobrang taas na po ng reading ng resistance niya, sira na po yan. Same po pag sobrang baba o walang reading. So pag okay naman po yung reading lang lahat, wala po kayong paghihinalaan pa dyan. No need po na hugutin nyo pa at i-test manually. So pagka ganun po, hindi yun ang sira. I-check nyo na lang po yung mga O-ring, baka yun ang nagkakos ng overfeed.